Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas nagiging kaabang-abang sa ngayon ang magiging susunod na hakbang ng Ombudsman at Sandigan Bayan hinggil sa susunod na ipapaaresto nila na may kaugnayan sa korupsyon sa GAA or General Appropriations Act 2025, specifically sa pagnanakaw sa budget ng mga flood control projects ng bansa na ikinagalit ng maraming Pilipino. Ayon sa impormasyon ay bago mag-December 15 ay meron na umanong 2 senador ang aarestuhin. Ayon ito kay Ombudsman Boyeng Rimulya, matatandaang pinangalanan ng mga witness na taga-DPWH na ipinatawag ng ICI or Independent Commission on Infrastructure na nangunguna sa investigasyon na sina Senador Jinggoy Estrada Villanueva, dating Senador Revilla, dating Senador Nancy Binay Escudero, DepEd Secretary Sonny Angara at pati si Senator Grace Poe dahil siya ay chairman ng Committee on Appropriations sa Senado. Kung kaya ay usap-usapan sa ngayon kung sino itong mayroon ng arrest warrant sa Ombudsman. Samantala ay nanganganib na si Marcoleta na matatanggal sa Senado sa bagong kaso na isinampa sa Office of the Ombudsman. Pormal na nagsampa ng mga kaso ang grupong kontradaya na sina Atty. Dino De Leon at Atty. Alex Lacson sa Office of the Ombudsman ng kasong perjury laban kay Marcoleta. Ito hinggil sa pagsisinungaling di umano ni Marcoleta na sa kanyang SOC or Statement of Contributions and Expenditures noong midterm election. Nabuking na tumanggap si Marcoleta ng 112 million donations noong election campaign. Samantala, 52 million pesos lamang ang dineclare nito sa kanyang SALN or Statement of Assets, Liabilities and Networks na hindi tugma sa batas. Maliban sa ito'y paglabag sa election offense ng Election Code, isa din umano itong ground for perjury. Si Rimulya umano ay magde-decide kung anong hakbang ang i-recommend nito kay Marcoleta. Maaari umano itong ground for removal to office o pagtanggal sa pwesto. Mukhang balisa na ngayon si Marcoleta sa nakaambang hatol sa kanya ni Rimulya. Matatandaang todo kontra si Marcoleta sa pag-appoint ng Pangulo kay Rimulya bilang ombudsman na pumalit kay retired Ombudsman Martires. Hindi umano pwedeng si Rimulya ang maging ombudsman dahil sa mga kasong isinampa nila laban kay Rimulya. Pinag-initan din ni Marcoleta si Rimulya sa Senate hearing noong nakaraan lamang hinggil sa pagpapabalik ng mga nakaw na ari-arian ng mga diskaya sa gobyerno. Nagdemand din si Marcoleta na mag-public apology ito dahil sa pagsang-ayon ni Rimulya sa Bend the Law at ang paggigipit nito sa budget ng Office of the Ombudsman sa budget hearing sa Senado. Mukhang exciting itong paghaharap ni Rimulya at Marcoleta sa Office of the Ombudsman sa susunod na mga araw. Inaasahang padadalhan ng sulat si Marcoleta upang sagutin ang mga reklamong ito at para sa kanyang counter affidavit. Saka magre-rekomenda si Rimulya ng aksyon laban sa Senador Marcoleta. At ang Senado ang magpapasya ng magiging hatol kay Marcoleta hinggil sa kasong perjury na isinampa ni na Atty. Dino De Leon at Atty. Alex Lacson ng grupong kontradaya laban kay Senador Marcoleta. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. O ito, ito na yung sinasabi natin. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Ano na kaya? Ano kaya? Lagot, ano? Dati, si Marcoleta ang nag-init kay Rimulya. Pinag-iinitan niya si Rimulya. Actually, matindi ang ginawa ni Marcoleta kay Rimulya. Talagang hindi tinatantanan. Naalala nyo nung ninunominate pa lang ang pangalan ni Rimulya bilang ombudsman, hinarang talaga ni Marcoleta. Alam naman natin yan, hinarang talaga ni Marcoleta. Lahat ng paraan ginawa ni Marcoleta para hindi maging ombudsman si Boyeng Rimulya. Kaya lang wala eh. Siyempre, hindi umubra yung mga paghaharang ni Marcoleta. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, yung palang pag-appoint kay ninonominate pa lang ang pangalan ni Rimulya, hinarang na yan ni Marcoleta hanggang sa dulo. Pero sa kabila ng grabing pasakit na yan ni Marcoleta, nalusutan niya ni Rimulya. Siguro iniisip ni Rimulya, may araw ka rin. May araw ka rin. Sa madami na naman na hearing sa Senado,
Ha? Talagang hindi rin tinatantanan ni Marcoleta itong si Rimulya. Naalala nyo yung pinapublic apology niya pa ito? Ha? Hanggang dun sa budget ng ombudsman, hinaharang ni Rimulya. Nung nakaraang linggo lang to, ay hinaharang ni Marcoleta. Yung budget ng ombudsman, o sa parang ganito, hinuhostage si Rimulya. O sige, public apology. Actually, kinausap na lang si Marcoleta nila Soto, ni Risa Hontiveros, ni Gatchalian, sa kanilakson. Pinakiusapan na lang, wag mo naman. Wag mo namang pa-public apologyin si ombudsman. Nakakahiya naman yan. Independent constitutional body yan. Oh. Okay, medyo pumayag naman si Marcoleta. Pumayag naman. Pero ibig sabihin, grabe ang init nito ni Marcoleta kay Rimulya. Ano yan? Open. Lantaran talaga. O ngayon, kahapon, sinampahan na ng kaso ng grupong kontradaya at ni Attorney Dino De Leon, ni Attorney Alex Lacson, sinampahan na ng kasong perjury si Rimulya ay si Marcoleta sa Office of the Ombudsman. O, di ano na ngayon yan. Dati, si Marcoleta ang nag-init kay Rimulya. Ngayon, siya naman ang may kaso sa ombudsman. Ang buhay ay weather lang. Di ba? Ha? Ano sa tingin nyo? Mukhang pare-pareho tayo ng O, yan yung problema dyan. Nung nasa Senado, syempre, yon? Kung sa teritoryo yun ni Marcoleta. Grabe rin ang pagpapahiya ni Marcoleta kay Rimulya. Kahit yung mga officials ng DOJ, laging ang issue ni Marcoleta doon yung tungkol kay Diskaya. Bakit daw require ang restitution o pagbabalik ng yaman? Saan bang batas yan? Pinapag-apologize ni Marcoleta si Rimulya tungkol doon sa bend the law. Di ba? Pero, siyempre, professional naman si Rimulya. Hindi naman bastos. Hindi na lang siya umiimik. Hindi na lang siya umiimik. Ha? Kaya ngayon, si Marcoleta naman ang may kaso sa ombudsman. Tungkol saan ang kaso? Doon sa kanyang sinabi na hindi niya dineclare sa kanyang SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures niya, hindi niya dineclare yung donations. Kasi ang nakalagay doon, ang nagastos niya, 112 million noong elections noong May 2025. Ang problema, yung salin niya, 52 million. Paano yun? Ang sabi niya, sa programa ng Net25, hindi, mayroon talaga namang mga donations. Yung 112 million na yan, mga donations yan. Kaya lang, hindi ko na lang dineclare kasi ayaw magpa-declare ng mga donors. Inadmit niya. Perjury yun. Bakit perjury? Kasi under oath ka doon. Under oath ka doon sa SOSE. Notaryado yun eh. Subscribe and sworn before a notary public yun. Ibig sabihin, lahat ng dineclare mo doon, totoo. Katotohanan at pawang katotohanan lamang. Subscribe mo yon, sinumpa ang salaysay, yung nandun sa SOSE mo. O ngayon, pagka under oath, ay ganito ang sinabi mo, tapos sa totoo pala, hindi totoo yun, nagsinungaling ka, perjury yan. Perjury. Saan ngayon ang kaso niya ng perjury? Sa ombudsman. Yung kaso niya na violation of election, yung kaso niya ng violation ng Section 97 of the Omnibus Election Code, which is an election offense, sa COMELEC yun. Separate case yun. Pero yung nagsinungaling siya sa kanyang sinumpaang SOSE, which is required na under oath, perjury yun. Perjury. So anong gagawin ng ombudsman doon? Pwedeng i-recommend ng ombudsman doon sa kanya, pwedeng i-recommend ng ombudsman, masuspindi siya o kaya ma-expel, matanggal, anong tawag dyan? Dismissal from service. Ibig sabihin, tatanggalin siya sa pagiging senador. Dismissal from service. Yung katulad ng parusa kay kanino yan?
kay Villanueva. Di ba si Villanueva, yung panahon din ni dating ombudsman, Conchita Carpio Morales, ang parusa din ng ombudsman sa kanya, dismissal from service. Dito sa perjury, pwede rin ang ano niya dyan, dismissal from service. Pwede yan. Pwede yan, dismissal from service. Kaya lang, ang tanong, kapag sinabi ba ng ombudsman, dismissal from service, ipatupad kaya ng Senado? O yan na naman ang challenge kay Soto. Yun na naman ang challenge kay Soto. Kasi, ang mangyayari dyan, yung ombudsman, pwedeng i-recommend na dismissal from service, pero ang mag-i-implement niyan, Senado. Senado. Kaya, anyway, ang punto ko lang dito, mga kabunyog, mga kababayan, lagot. Kung dati si Marcoleta, parang sa kanya, nasa kanya yung bula, teritoryo niya yung Senado. O doon sa Senado, talagang binibira niya si Marcoleta, ay si Remulla. Pinapag-apologize niya pa nga public apology. Kaya lang, syempre, nahiya naman ang liderato ng Senado. Sila Soto, sila Lacson, sila Gatchalian, sila Risa. Pinakiusapan na lang si Marcoleta, wag naman. Kasi ano naman yan ombudsman yan, makapangyarihan yan. Bakit mo naman papapublic apology? So, medyo bumigay si Marcoleta doon. Pero ngayon, kay Remulla naman ang bola. Ha? Kay Remulla naman ang shout out. Blake Diaz. Shout out sa iyo. Kay Mirabete Lorna. Yan mga kabunyog, mga kabayan. Pero ang point natin dito, talagang bilog ang mundo, bilog ang mundo. Pero syempre, hindi naman yan hindi naman yan very professional naman si Boying Remulla. Nakikita nyo, pinapahiya na siya dun sa Senado. I want you to apologize dyan sa statement mo na bend the law. Parang katulad din sa akin ang ginawa ni Marcoleta. Pinapapublic apology niya rin ako na. I want him to apologize, Mr. Chair. Ang sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Pero syempre, si Remulla, nung pinapapublic apology ni Marcoleta, nahiya naman yung mga senador. Wag naman. Pero ngayon, may kaso na si Marcoleta sa ombudsman. Perjury. Sinampa kahapon. Ewan ko kung paano i-resolve ni Remulla yun. Kaya ngayon, ano na ito? Kumbaga, kung dati si Remulla yung pumupunta ng Senado, noon siya ginigisa ni Marcoleta. Ngayon naman, si Marcoleta naman ang may problema sa ombudsman. Kaya ang buhay ay whether lang. Sa tingin ko dito, hindi na ibibendalo ni Remulla yan. Yung kasong perjury ni Marcoleta, sa tingin nyo, ibibendalo pa rin? Mukhang hindi, Ipapatupad na ni Remulla dyan ng matindi ang batas. The law may be harsh, but that is the law. Di ba yun naman ang gusto ni Marcoleta? Sabi ni Marcoleta kay Remulla, bilang ombudsman, dapat hindi bend the law. The law may be harsh, but that is the law. Di ngayon, ganyan ang gagawin sa kanya ngayon. The law may be harsh, but that is the law. Yun ang gagawin ngayon kay Marcoleta. Siguro makikiusap si Marcoleta kay Remulla. Ombudsman, ano naman? Kunting unawa naman. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Di ba? Pwede ba yun? Pwede bang makiusap si Marcoleta? Ombudsman, hindi naman yun ang ibig kong sabihin doon. Hindi naman ako nagsinungaling doon sa sa aking sose. Ano yun? Iba ang ibig kong sabihin doon. Ano naman? Unawain mo naman yung siguro sasabihin ni Boying Remulla doon sa resolusyon ng kaso. The law may be harsh, but that is the law. Matatawa ko niyan pag sinight ni Ombudsman Remulla yun doon sa kanyang resolusyon sa kaso. Di ba? The law may be harsh. Napakalupit naman. Ano lang naman ako, hindi ko lang naman na-i-declare doon kasi sabi lang naman talaga ng mga donors ko, wag daw silang pangalanan. Di ba?
Siyempre, ang ano niyan, ang mangyayari kasi dito, papasagutin ni Ombudsman Rimulya si Marcoleta. Kasi formal yung isinampang reklamo ng grupong kontradaya at sa kanila Attorney De Leon, Attorney Lacson. Ay sila Attorney De Leon at Attorney Lacson sa kayong kontradaya, hindi naman ano yan, hindi mo kayang arigluhin yun o bayaran. Ang kontradaya, ano yan? Election watchdog yan. Si Professor Danilo Araw ng UP. Pwede mo bang arigluhin yun? Hindi yun. Si Attorney Lacson, Alex, ano yan? Di ba kasama yan sa kandidato ng senador sa lineup ni Leni Robredo. Tapos si Attorney De Leon, abogado yan ni Laila de Lima. Yan yung mga nagkaso sa kanya kay Marcoleta. Anong gagawin ngayon ng ombudsman? Siyempre, papadalhan ngayon ng kopya si Marcoleta nung complaint. Tapos bibigyan siya ng pagkakataon na mag-comment doon, counter affidavit niya. Ano yon? Due process. Kaya lang, matapos mapakinggan yung side ni Marcoleta, magdi-decide ngayon si Boying Rimulya bilang ombudsman kung anong resolusyon sa kaso. Halimbawa, ang resolusyon sa kaso, paboran yung mga nagreklamo kay Marcoleta. Tapos ang ano doon, sasabihin ni Marcoleta doon, ay ni Rimulya, the law may be harsh, but that is the law. This is the moment when we cannot bend the law. This is the moment when we have to implement the law. No matter how harsh it is, the law may be harsh, but that is the law. Pag nabasa ko yung ganyan sa resolution, matatawa ako niya. Matatawa ako niyan. Pag binanggit yan ni Rimulya dyan sa ruling na yan, the law may be harsh, but that is the law. Yan din yung ginamit ni Marcoleta sa kanya. Sabi ni Marcoleta sa kanya, I want him to apologize. Hindi pwede yung bend the law. Anyway, natutuwa lang ako sa takbo ng pangyayari. Parang nung dati kapag pinapatawag si Rimulya sa Senado, teritoryo yun ni Marcoleta. Ngayon naman, si Marcoleta naman ang may kaso sa ombudsman. Teritoryo naman yan ni Rimulya. Abangan natin. Abangan natin. Hi, Nilya. Salamat. Hello po. Salamat sa pag-send ng donations. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, talagang ang buhay ay weather-weather lang. Pero, syempre, hindi naman yan magpapa-obvious si Rimulya na, syempre, ombudsman na yan. Ano naman yan? Hindi niya naman yan magpapa-obvious. Pero, makakalimutan niya ba ang ginawa sa kanya ni Marcoleta? Mula ng pag-apply niya pa lang bilang ombudsman, hanggang sa doon sa issue ni Diskaya, yung sa restitution, hanggang doon sa budget ng ombudsman, hindi talaga siya tinigilan. Hindi siya tinigilan ni Marcoleta. Actually, grabe na yung pagkukontrol noon ni Rimulya. Pa-relax-relax na nga lang, pero napipiko na rin sana. Nakita ko yon yung hearing ng budget ng ombudsman, na ayaw palusutin ni Marcoleta kung hindi mag-a-apologize si Rimulya. And then, kung mabilis, then no problem. Kung medyo mabagal, baka you can advise us what can, kung meron LaborCom instead of EDCOM, that will probably be one of our major topics. Correct? Yes. Dito po sa NLRC, ang disposition rate nila is 9 months pag labor arbiters with 96 disposition rate, and then sa commission level 6 months with 99% disposition rate. So not to but mabagal sa pag dumating na sa korte. No, 6 months, 9 months is relatively nung araw years yan eh. Nung araw years yan eh. Siyempre may due process and everything, di ba? But pwede rin kasing kung hindi pa kaso, complaint lang, pwede mag-complaint sa DOLE, di ba? Tapos yung inspection lang or Tama po. So anyway, I'd like to take a look at that and see what we can do. Yeah. Okay. Third topic, 2022, hindi ko makalimutan kasi naawa ko kay Secretary.
At nagpaalam naman ako kay Senator Tulfo kanina kasi question siya ni Senator Tulfo about using TUPAD for elections. Do you remember that? And at that time actually, bago ka pa lang, so it was actually addressed to the old secretary. Kasi by that time, December, November, budget hearing, 6 months ka palang secretary noon. Does the secretary remember the question of... Yes, naalala niyo po. And tanda niyo ang commitment nyo, hindi gagamitin ang TUPAD for elections. Yes. At Yes tinupad po, nyo ba that's yung pangako sa TUPAD? Hindi na, kasi si... Meron po silang linabas na guidelines, rules and regulations on the prohibition against the release, disbursement, of expenditure of public funds under sections 261 of the Omnibus Election. 28 kasya po, Mr. President. But the pensions, aakyat din yun for future. Yes, correct. Tama Yeah. ho. So for 2027 and beyond, kailangan ho tayo mag-akyat. And has someone done the math? Will it add up sa pensions? Or will we promise the military tapos may problema tayo? For 2027 po, kakailanganin po ng 31 billion. And for 2028, 31 billion rin po. These are just initial Yeah, but estimates, that Mr. doesn't include yung utang natin sa military sa mga pension nila, di ba? Ano ho to? Magiging, if I'm not mistaken, magiging dagdag ho to. Yan yung dagdag. Yeah, kasi bago siya. For the record, how much do we owe the military sa pensions nila? Yeah, ballpark lang, just so that klaro tayong lahat. Wala tayong arrears, Mr. President, sa MUP, pero meron tayong mga future na releases for the pension, Mr. President. Pero wala tayong utang na wala tayong utang po. But that's always been the argument in moving their retirement Ang to earlier na malaki utang natin. So I'm surprised na wala na tayong utang. Ang magiging Sinabayaran utang na ho natin is yung future. So ang ating pagdating po ng a certain point, ang magiging pension payments ho natin is close to around 400 billion, Mr. President. Kasi remember, nung ginawa yung Constitution, 56. Ang 60, nagre-retire na 65, 70, parang nasa bahay lang. But ngayon, if you're healthy at 80, 90, so 56, we spent so much investment. I'm not saying wag silang payagan mag-retire, but if some of them want to continue, we allow some, let's say the chief of staff, di ba, may sa law, at 56, 57, 58, they're ang katumbas, I mean, Senator Ping, ang katumbas niya siguro is a 50-year-old, di ba? Yeah. So, wala na sa age yun. So, kung wala nang utang dyan sa Yung mga arrears retirement, po, we should really take a look at that. Senator Joel wants to be the one to ask the questions on education in behalf of the whole minority. Thank you, Mr. President. If I may just ask some questions. I think Yeah. there's a pending question Yes, please. to our deputy minority yung sa PHW. There are about 87,000 po na ititrain for 2026 in TESDA. Ito po yung kanilang upskilling and reskilling ho nila. All right. The Senator Villar was asking for the floor. Are you still willing to answer, Senator Gatchalian? You want a break, Mr. President? I'm okay, Mr. President. Hey, go ahead. Thank you, Mr. President. Just to elaborate, Mr. President, what we have accomplished so far in the education sector. I'm sure we're all glad that comparing the education budget proposed
the NEP and in the HGov, Mr. President. Our version in the Senate is way higher, Mr. President, but in the latest committee report, Mr. President, that we are discussing today for approval on second reading, Mr. President, the Department of Education's budget decreased, Mr. President, from 900, from the committee report, Mr. President, 914 billion to 9, what's the, sorry, Mr. President. Bumaba po siya, Mr. President, by 5.1 billion, Mr. President. Is this a correct figure, Mr. President? And you wanted to find out, Mr. President, kung ano yung naapektuhan from the latest discussion on the Department of Education budget during the interpellations and debate, Mr. President? Actually, Mr. President, ang only change dan ay yung sa last mile schools. Dahil po 85 billion na yung ating basic education facilities. So, ginawa ho namin back to NEP yung last mile schools because they can augment naman yung last mile schools from the basic education. Because it's already covered yung kinakailangan nating so that's the reason yes, Mr. behind President. The decrease. Mr. President, we also noticed, Mr. President, yung sa mga SUCs, Mr. President, from the committee report to the latest committee report that we are discussing today, nag-decrease po siya by 7 billion. That's 7 billion. Mr. President, for all state universities and colleges. But Mr. President, we still increase the capacities of our SUCs based on their request. Marami pong mga request yung mga SUCs natin. Marami rin through our senators. So, in-increase pa rin ho natin yung allocation ho nila from the GAB. But nag-adjust tayo ho, depending ho kasi sa mga projects nila. Iban may duplication, so nag-adjust lang ho tayo. Yeah, Mr. President, I asked the question because during the period of amendments, in the first day of the period of amendments, this representation made some proposals for the increase in the budget of our SUCs. Maybe no, Mr. President, if those were carried, Mr. President, specifically, Mr. President, for the Dr. Para sa Bayan yes, fund, Mr. President. In fact, that's a similar request from the similar amendment from our Senate President. From our Senate President. So, may we know how much? 185 million. 185 million for the Dr. Para sa Bayan. And it is distributed in all the SUCs offering 27 SUCs. How much is the increase per university, Mr. President? Because I can look at the for instance, we made mention, Mr. President, and I'm glad that the chairperson noticed the Bulacan State University, which is the only university in Central Luzon offering School of Medicine, Mr. President, and there was an increase of 61 million. Will this increase cover only the Dr. Para sa Bayan law? Or Mr. President, the MSRS is lodged under the CHED, Mr. President. And depending sa request rin ng mga schools, kasi nakita ko may mga schools mataas yung request, may mga schools maliit yung request, depende sa enrollment. So, that's why it's CHED. It's lodged under CHED. So this increase of 61 million has nothing to do with the Dr. Para sa Bayan law. These are for capacity enhancements. Thank you for that, Mr. President. But let me also put into the records of this chamber that a lot of SUCs also naapektuhan po, Mr. President, with the decrease of our latest committee report on the budget of SUCs, namely, Mr. President, Amang Rodriguez, Philippine Normal University. For example, in Region 1 in Ilocos, a decrease of 198 million. This 918 million.
in Well, Ilocos? Mr. President, if we look at the GAB, it's still a 7 billion increase from the GAB, Mr. President. And the recommendations, galing ho siya sa PASUK. And yung PASUK po, tinulungan din ho tayo to rationalize kasi may mga schools sa maliliit. So yung request ho nila dapat corresponding to their size. So yung mga schools sa mga malalaki dapat corresponding din to their size or to the enrollment size. So lahat ho yan ay nag-collaborate ho kami with PASUK para ho malaman ho natin yung size ng schools kasi sila ho may data nun. So that's why iba-iba po yung amounts. But from the GAB, ang increase ho natin is about 7 billion pesos, Mr. President. Yes, thank you, Mr. President. And let me put into the records, Mr. President, that I agree na tumaas po from the GAB. Ang naging basihan lang po ng ating sinasabi ay from the committee report which was